taong bayan lang. Dahil sa ating gobyerno, Wala nang maasahan. wala na akong maasahan, hindi na ako manawagan sa gobyerno natin. Kasi talagang, wala na. Yung pa nga, pag manawagan ka, lalo kang sasamain. Eh di manahimik ka na lang sa gobyerno. So, manawagan ko sa taong bayan, patuloy lang nating subaybayan ang nangyayari sa kapaligiran. Huwag nating pahintulutan ang mga magnanakaw, siyempre normally sa gobyerno, at yung mga NPA na sa Congress. Hindi nyo ba alam mga kababayan, ang Congress, ang nagmamanipula dyan, ang nagdidikta dyan sa Congress, sa totoo lang mga kababayan, ay makabayan. Sinong kongresista na tumira sa makabayan? Bakit hindi nila kaya nirahin ang makabayan? Wala. Kahit na nga yung mga military, dating pulis, hindi rin nila kaya. Nagbibigay pa nga ng armas eh. Mayroon akong tao, marami akong kilala dyan na nagbibigay ng armas because ang priority nila ay manalo sa posisyon. So wala silang pakialam sa mangyayari. So ulitin ko, ang komunista sa bansang Pilipinas para lang guluhin ang bansa. Wala silang objective na ayusin ang bansa. Totoo lang yan. To drain the economy ng ating bansa. That is the one objective nila. Para ang lalabas dyan, sisihin nila ang gobyerno para sila mag-take over. And that is the reality. Maraming salamat. Maraming salamat, Colonel Jumetran. General Kaloy, sir, panawagan sa taong bayan. Sa taong bayan, nabanggit kanina ni Colonel John, yung tatlong pinakamalalang problema sa Pilipinas. Dadagdagan ko yun ng isa pa. And sa akin is very important to. Although nagising na ang karamihan sa ating mga mamamayan. Ang isang problema sa ating mga kapwa Pilipino ay yung pagiging manhid nila. Kumbaga'y naging, accepted na nila. No? Yung feeling of apathy sa English pa. No? Na parang, ay, lahat naman corrupt. Okay lang yan, nagbibigay naman sila ng ayuda. So yun po ang isang malaking problema natin sa ating kapwa Pilipino. Inaccept na nila yung ginagawa ng mga corrupt na politician sa atin na nagbibigay ng mga ayuda through their pork barrel insertions at ayun, na pinapaasa nila yung ating mga kapwa Pilipino. So sana po, although marami na ang nagising, sana po sa mga susunod na eleksyon, huwag nyo na po iboto itong mga nakareceive ng mga mali-maleta. Yung mga puro pangako, yung mga humaharang po ng investigasyon. No? Ayaw nilang pakinggan yung mga sinasabi ng mga witnesses. Hindi lang naman yung 18, ngayon 22 na ng mga ex-soldiers. Pag sama-samahin natin yung ginawa nila sa GAA, yung pag-approve nila ng mga budget natin on a yearly basis, yung connivance ng bicameral committee, ng mga congressman, no? Na sila ngayon ay nagtuturuan. Sana po wag na natin pong iboto yung mga korap na yan. So, suportahan natin ang sarili natin. Yun po ang advice ko, gumising na tayo at wag na nating ulitin pang iboto itong mga kilala nyo na po yan. No? Marami po dyan, mga foreigner pa nga. No? At hindi naman po natural born, nagsundalo pa ng US. No? So, nakasuhan pero dinismiss lang ng COMELEC. So anyway, gumising po tayo, magdesisyon tayo, imulat ang inyong mga mata. Ngayon, ang advice ko naman po sa ating gobyerno, kung si Colonel Mitran may sabi niya, wala nang pag-asa. Ako naman ay laging may pag-asa. No? Huwag po tayo wala ng pag-asa. Yan po si PBBM. Kahit po ganyan yan. Ganyan na kayo. Ganyan na yan. Baka biglang magising po yan. Pero panawagan ko sa kanya, sana po magpa-hair follicle test ka para tumaas naman yung kumpiyansa ng taong bayan. Huwag po yung mga fake news na kunyari namatay na, tapos biglang mag-jumping dyan.
Huwag pong mga ganong mga gimmick. Dapat po yung Hinahabol pa si Namidya, hinahabol pa yung Namidya. tunay na bukal sa loob po ninyo para po ang tao talagang magtiwala po sa inyo. No? And gumawa po kayo, hindi po ng tunay na aksyon, hindi po yung puro optics. Alam nyo, maraming claim na mga fake news. Napakaganda po ng vlog na isa ni ni Attorney Harold, no? Respicio. Kanina po nandito siya. Sayang nga at may appointment lang. Kaya hindi po siya napasama dito. Lahat naman po, sabi niya, nagkakaroon ng kanya-kanyang fake news. Ang nga, kung i-analyze nyo, kung sino yung pinaka-fake news na sinasabi na pinipigilan, most likely yun ang totoo. Dahil bakit pinipigilan yung fake news na yun na ilantat? So alam niyo na po ang pinapatamaan doon kung sino. So pakinggan niyo po yung na yan. Ngayon po, bigyan natin ng pag-asa ang taong bayan. Gumawa po kayo ng tunay na aksyon, wag po yung optics. Alam po ng taong bayan niya. Umaksyon po kayo. Yung tunay na flood control project, wag po yung tinaas niyo naman po ng 7.2 trillion. From 6.7, nako, ilang billion naman yun, 500 billion plus ang itinagdag. Saan na naman po kaya mapupunta yun? Sana po makonsensya na kayo. Mahiya naman kayo. Marami pong salamat. Maraming salamat, General Caloy, sir. Bago ko ibigay yung last word kay General Romy, sir, ang panawagan ko sa gobyerno, ang aking pananaw, ang gobyerno kayo ang problema ng bansang ito. No question about that. Alam ng taong bayan yan. Kayo ang problema sa bansang ito. Sa taong bayan naman, sa mga kababayan natin, huwag kayong mawalan ng pag-asa habang gumagalaw pa ang sundalo ng bayan. At yan po ang United People's Initiative. Katulad ng ating mga parallel groups, ang ROR, marami pong sumusuporta, may common denominator tayo. Huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil walang laban na natalo ang United People's Initiative. Yung patience po na meron tayo, kahit galit na, isang virtue po yan. At naghihintay lang tayo sa tamang pagkakataon at ang huling panawagan, hindi lang ako at ng taong bayan, magising na sana ang ating military. Kailangan nyo manindigan, hindi para gumawa ng extra constitutional means, pero suportahan nyo lang ang taong bayan, protektahan nyo yung nagsasabi ng katotohanan. Yan ang panawagan natin at mananalo tayo. Sir, bago ko ibigay sa inyo, bigyan natin ng pagkakataon na alam ko may panawagan na si Brother Mark. Mark, halika rito. Kasama ka rito. Halika. Ito po yung ating masipag na at alam ko may panawagan ka at kasama ka rito sa natin. Dito ka? Go ahead. Dito ka. Para dito ka. Bigla ako na siya, nakala ko. Sige, kasama Photographer ka. lang ako. Panawagan, taong bayan at saka sa gobyerno naman. Magandang hapon mga kababayan, no? Nakalay ba ako? Hindi kita eh. Okay na yan. Okay na. Yun lang po, patuloy po tayong lumaban para sa susunod na henerasyon, no? Sa lead convener po natin, si General Puquis, sa ating presidente, sa UPI, si General Garcia, sa ating mga generals, mga retired officers. Itong laban natin talagang yung iba nalulumoral na eh. Sabihin, nawawala na ng pag-asa. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo lilinlangin ng gobyerno natin. Manalig lang po tayo at darating ang araw na naniniwala kami na magsasama-sama ang majority ng Pilipino na tinatawag nilang the silent majority na nakakaunawa sa totoong pangyayari ng bansa natin. So yun lang po, antabay po kayo, nararamdaman po ninyo, nararamdaman namin, malapit na po ito maputol ang kademonyuhan ng nakaupo sa gobyerno natin. Actually, hindi po ang gobyerno ang demonyo, kundi ang nakaupo sa gobyerno na binigyan natin ng power na mamuno sa bansa. Yun po ang problema natin. So, darating po, pag sa oras po na kailangan po namin kayo, kailangan na pong i-unite lahat, magkaisa, ang pakiusap ko po sa inyo, samahan po natin. At alam po natin na malapit na po ito. Hindi po magtatagumpay ang kasamaan
sa kabutihan. At ang UPI po ay maninindigan lang sa tama para sa bayan at para sa future ng bawat Pilipino po. Maraming salamat. Maganda na po dyan. Maraming salamat, Brother Mark. At huwag ka mawawalan ng pag-asa, ha? Na-observe namin, nawawalan ka ng pag-asa eh. Bago tayo magtapos, salamat mga sir. Bibigay natin last word sa ating lead convener, sa ating founding chairman, Major General Romy B. Pupi, sir. Maraming salamat mga kapatid, mga kasama sa UPI. Mga kababayan, nandito po ang UPI, patuloy na nakikisama sa mga Pilipino, sa mga grupo na gustong magbago yung ating bayan. Ang ating bayan po ay napakaganda. Very rich in natural resources. Mga Pilipino ay masisipag, matitiyaga, matatalino. Sa kasamang palad po, ang ating bayan sa ngayon, ating bansa na minamahal, ay lugmok na. Dahil sa hindi lang kababayan, kundi sa